Nagsimula ako isang volunteer ng pedicamp bilang kuya. Pero hindi ko akalain na hindi lang pala pagiging kuya ang role na aking gagampanan, kundi makikilala ko rin ang isang malaki, masaya at tunay na pamilya kasama ang mga batang may natatanging pangangailangan. At bilang pamilya, sa aming mumunting paraan ay naibabahagi namin ang pagmamahal at pagkalinga upang ipadama sa kanila na sila ay mahalaga at may special na bahagi ng ating lipunan. Magkakaiba man kami ng pinanggalingan, kami pinagbuklod ng iisang layo. Pakinggan ang aming kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Wow! Akalain nyo na ito ay gawa ng isang highly creative, very brilliant na human being. True. Diba? Na ang pangalan ay Nathaniel Victor Muyo. Diba? Yun. Or Kuya. Tawag natin sa kanya Kuya. Nabising-busy ngayon dito sa kanyang Bagong obra. panalong laptop. O, diba? Kasama niya syempre ang kanyang Mami Marian nanay. Muyo. Si Mami Marian Muyo. Good morning po. Hi Kuya Vic. Hi Mami Marian. Good morning. Good morning. Hello. Ayun. And Ma'am, yung mic po ninyo. Yun yung mic po ninyo. Good Yeah. morning, ma'am. Good morning, Good morning po. Good morning Ilan taon po. na po si Kuya Vic? He's 20 years old 20 po. years old. Yes. Okay. And then, maaari bang ikwento ang journey nyo bilang awesome mom at awesome na Yes. kid na si Victor? Yeah. Ayan. Okay, so actually po si Victor ay na-diagnose po as autism when he was 4 years old. Nasa autism spectrum, yes. Yes po. And then medyo nahirapan kami actually na maghanap ng mga schools. Okay. Siyempre dahil And of at course, the time, eldest child nyo and first time nyo rin na Yes. pagdadaanan yun. Correct. It was challenging for you, very definitely. very challenging kasi parang hindi namin alam kung paano siya i-handle. I-handle. So good thing po, medyo nag-pray talaga ako doon at that time. And then dininig ni Lord yung aming panalangin because dinala ako sa isang school na may inclusion program. So doon po ako na-train. So na-employ po ako sa The Learning Child School which is located in Ayala, Alabang Yes. na may inclusion program. So natuto Nice. po ako ng home program, Okay. kung paano siya i-handle. Yes. And special education needs, di ba? Yes. Binibigay Yeah. nila. Oo, Opo, yan. Tama, So, tapos po, ayun, medyo mahal kasi kapag meron kang anak na ganito, syempre kailangan ng iba't ibang mga therapies at the same time yung school talaga na magki-cater sa lahat ng needs niya. Oo. Hanggang ngayon po ba, nag-therapy pa rin si Victor? Actually, no home program Okay. ko na lang po siya. Pero good thing po sa aming city government which is Muntinlupa po, meron pong tinatayong building ngayon na magki-cater po ng mga free therapy sa lahat ng mga Yay! students with At special sana needs. gayahin ng iba't ibang mga City. LGU. Oo, or dahil cities. marami tayong Sa mga Muntinlupa kababayan na kagaya Living ni on the Victor. autism spectrum, Yes, di ba? And of oo. course with special needs. Yes. Hindi ba? Iba't iba yan eh. Yes. Okay. Very, very artistic itong si Kuya. Kasi, Victor, si oo, Kuya di ba? Victor, Magaling yes. siya sa art, di ba? Anong ilang taon siya nung nakitaan nyo na parang, uy, ang hilig niya sa art? Ganyan. Mga ilang taon po siya nun? Ano po, 2 years old. Wow! Opo, kasi at 2 years old po reader na siya. Okay. Opo, Oh. tapos po mahilig talaga siya mag-drawing, ganyan. Itong kanyang ginagawa, ano tong ginagawa niyang ito? Naku, iba yung ginagawa niya Iba-iba yung ngayon. ginagawa Iba. niya. Iba. So mahilig po siya talaga, nag-start siya. Pakita mo nga, Kuya. Kuya, this one. This one, Open. Kuya. Open this, Yun. Kuya Victor. Look. At saka teki siya, Yes, Teki si apo. Kuya, Yan. Napakahusay. Okay, so... And then actually, alam mo, you know what? Para siyang normal kid na mahilig mag-explore sa internet. Yes, Oo. opo. Diba? Yun ang napapansin ko kanina. Kasi kanina, pinapakita yung nagdo-drawing siya sa laptop niya. Pero ngayon, binibigay niya ngayon, this one. hinahanapan Yellow. niya ng Here. parang konsepto Yan, ang kanyang very ang good. kanyang drawing. Naglagay siya ngayon ng picture doon sa kanyang Good job. ginagawa. Ayan. Oh, in fairness ha, may ano pa, may social relevance oh. Oo. Kasi parang tinutulungan niya ang mga tao kung ano yung mga nagiging cause ng pagputok ng mga ng mga gadgets. Oo. Ba? In fairness sa kanya. At eto na nga, my friend, para mas ipakita
ipaalala pa natin ang puso sa kanilang organisasyon dahil may pinupuntahang Pedia Camp itong Si Kuya Vic. Yes, Kuya Victor at ang kanyang mami, no? Kasama natin ngayon si Sir JJ Jacinto ng Pedia Camp. Sir, ano yung position niyo po sa Pedia Camp? Kaya like this one. Look. Incorporator, there you go. Pag incorporator po kayo, anong ibig sabihin po nun, sir? Isa ako sa mga nagtatag ng organisasyon Oo. para mag-advocate yung karapatan equal opportunities sa mga batang may special na At pangangailangan. ang tagal yun na raw pong 80 ginagawa years itong... na po ako nag-volunteer sa Pedia Camp. Volunteers lahat. Eh, paano Yes. po ang, kumbaga, ang pondo? Kasi syempre, yearly thing na raw po ito at kadalasan 250 na mga campers ang inyong ina-accommodate. Sa maniwalat kasi hindi Miss Love, no? Ngayong taon 2026, 35 years na po ang Pedia Camp. Wow! At nag-survive kami dahil sa generosity at kabutihang loob ng mga tao, individual, grupo na sumusuporta sa advocacy at campaign na ito para sa mga batang may natatanging pangangailangan. Sino yung mga usually mga bata na ipinapasok nyo po or pinapayagan nyo na mga pasok dito sa camp? Kahit sino ba or paano po ba ang requirement? Karamihan sa amin, Miss Love, dahil nakabase sa Maynila ang Pedia Camp, so we partner po sa iba't ibang mga institutions na nag-aalaga ng mga batang may natatanging pangailangan. All sorts, no? Children with yung deaf, mute, may hearing impairment, may intellectual disability, but kino-consider din namin yung mga bata na naka-house po sa bahay ampunan, yung mga batang Yung papel, hinahanap niya yung papel, pakibigay niya yung papel. Ano pa po? yung mga batang abandoned, neglected, abused. Even very recently, yung mga batang galing sa ating mga indigenous people's community, kino-consider din po naming special. Kasi may natatangi din silang pangangailangan. Lalo na yung mga abandoned kids na nasa center. At ang alam namin ay nakakarating na kayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Saan-saan Yes, mga Miss lugar Love. po ito? For 35 years, 30 provinces na po ang naikot ng Pedia Camp ng iba't ibang probinsya. Mula Luzon hanggang Mindanao. And may isa din kaming overseas sa Chicago, Illinois na Wow. pinuntahan. Para yung campaign namin, yung advocacy na mas maging mulat ang komunidad sa kalagayan ng mga batang may natatanging Ano ho pangangailangan. specifically? Like halimbawa kay Victor, ano po yung itutulong nitong Pedia Camp na ito sa kanila? Oo, basically, umiikot kami sa iba't ibang probinsya kasi Miss Love. Hanggang sa ngayon, marami pa rin po sa mga probinsya yung may mga, sa pamilya nila, may mga anak na may natatanging pangangailangan. So, sa pamamagitan ng Pedia At Camp, hindi nila alam paano Opo, yes. parang aalagaan or ano magiging style ba na pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. oo, Totoo? so sa pamamagitan ng 10-day summer camp namin, Oho. nai-introduce sa mga families, sa LGU, na ang mga batang may natatanging pangailangan, bibigyan lang natin ng, kung mabibigyan natin ng sapat na oportunidad, Oho. na pagkakataon, parang katulad din sila ng mga normal na bata. Oo. Ano kasi, Anong mga activity po ba ang pwede nilang makuha from this camp? sa 10 araw ng camp, iba-iba yung activities namin to develop yung kanilang mga fine and gross motor skills, Oh, nice. social skills, yung talents nila. So, meron po kaming, kung meron kami mga swimming, may palarong pambata, mga palarong Pinoy. No? Totoo naman, like itong kay Victor ha, I mean, yung kanyang mga art pieces, pwede ba tong halimbawa, pag nag-camp kayo, pwede ba siyang parang, pag may gustong interested na bumili, ay may ganun ba kayong klase na? Pwede naman po, basta program? willing ng magulang na mga bata. Pero yung sa mga activities namin, hindi siya fundraising talaga, but it's really more of showing the community na ang mga batang may natatanging pangailangan, maraming talento, no? Marami Bibigyan lang natin ng talaga. chances. Oo. At sa LGU, bibigyan lang sila ng sapat na programa at serbisyo Yeah. para yung, bagamat limitado yung kakayanan nila, but kung bibigyan sila ng tamang oportunidad, maipapakita na nila may maganda silang ambag sa ating lipunan. Ang taray ng kanilang yung volunteerism nila, my friend. Kasi halimbawa, 200 yung kanilang mga bata na nakuha. 200 Katapatan. volunteers din. Pero 1:1. dinadagdagan, ginagawa nga raw 250 yung volunteers. Or 2 or 3 is to 1. 1:1. Pag Oo. minsan 2:1. Katulad Nice. ko po when I started volunteering in 2007, Oo. dalawa yung anak ko Oo. na may special needs, no? Oo. Mahirap siya, very challenging, pero very fulfilling at the end of the day. At the end of the 10-day summer camp, nung matanggap namin yung certificate,
grabe, buhay at dugot pawis mo yon. Yeah. Na may minahal kang dalawang Oo naman. Ang bata. nakakatuwa dun, my friend, parang hindi lang mga bata yung nagkakaroon ng oportunidad na matulungan ng camp. Pati yung mga magulang natutulungan. Opo, Diba? opo. At syempre, it's all about awesome parents and, Yeah. and leaders, Yeah, diba? yes, yes, Helping yes. our awesome kids. Hindi ba? Training. Anong training po ang ginagawa po ninyo or ibinibigay nyo sa mga volunteers na sumasali po sa Pedia Camp? Months before our camp po, na usually ginaganap kapag sa buwan ng Abril o Mayo, as early as January, nagkakaroon po kami ng campaign no, sa madalas sa iba't ibang mga colleges and universities na inimbitahan namin sila. So, ang training namin para ma-equip po ang mga volunteers namin, ang mga college students, ngayon senior high school, mga professionals na interesadong maging bahagi ng aming organization at ang aming advocacy. A-attend po sila ng 10 consecutive Sundays Oh! na training, no? Meron kami mga pediatricians. Kailangan makitaan pala ng Yes, pagpupursige at opo. commitment. Professionals na magbibigay ng sapat na kaalaman at kakayahan para kapag nagsimula na po yung aming 10 araw na camp, meron ng mga anak, ang aming mga volunteers, handa po silang harapin yung tungkulin na kanilang gagawin sa camp namin bilang mga ate at kuya. My friend, Napansin ko dun sa Ano camp napansin nyo. mo? Napansin ko dito sa camp nyo at saka kay Vic. No, talagang sinusuportahan nyo ang kanilang artistic na mga capabilities. Ano? So, meron kayong weight sa art, di ba? Meron kayong weight sa art activities, di ba? Artistic na mga endeavors. Nice. Kasi si Victor nakakitaan nga ni Mami ng talento. 2 years old pa lamang, ano? May creativity niya, ano? Mami, yung ilang years na umaattend si Victor dito sa inyo, sa camp, sa Pedia Camp? He started po when he was 9 years old. Ngayon po ay 20 years old na siya. So 11 years Yes, na sa po. 11 years, ano Every po yung year. nakita nyong may improvement or may pagbabago ba kay Victor? Yan po. Kasi lagi siyang alam na alam niya kung kailan na malapit Pedia Camp. Looking forward na siya. Excited siya. Excited siya. So nakakagain po siya ng mga friends, yung Yeah. mga social skills niya, Yes. independence. Yes. And then confidence din. Uh-huh. And then of course marami silang mga activities doon. So yung kanyang kakayahan in terms of artistry mas na-enhance po. Pogi, papakita sa camera. Opo, Pogi, yun. So marami pong talagang benefits na makukuha po sa Pedia Camp. And of course, mahirap po makakuha ng support group Totoo. ang mga magulang na Oo. may malasakit at Oo. suporta. Yun talagang, he's actually parang pamilya sila beyond our I'm family. sure maraming kids enrolled, no? Sa camp. I'm sure. Opo, marami po. Bukod sa mga residential center sa Manila, kung ano yung host community o municipality, we also invite mga special children How sa do they kanila. enroll, sir? How do they join? Ano po mga qualifications natin? O saan Would you mind pupunta? telling us? Or invite- Paano po? Para po sa mga volunteers, meron po kaming social media sites, no? Facebook, ang aming IG, ang aming email, ang tawag nito, pediacampai@gmail.com and pediacamp@yahoo.com. Visitahin niyo po ang aming FB page at ang aming IG, no? Mag-message lang po kayo. Magpo-posting po kami ng mga announcement kung kailan mag-start ang training. Sa Meron mga- na po ba kayong target na lugar? Sa Meron na po ngayong 2026. Kami po ay pupunta naman sa Infanta, Quezon para sa aming 35th Kita-kits yan! Pedia Summer Camp po. Yeah. Para po sa mga magulang naman, ng mga interesado, dahil bukod po sa mga residential centers, mas ini-encourage po namin ang mga private families. No? Okay. Na especially sa mga taga-Infanta po at Karatig Bayan at Probinsya, mag-message lang po kayo sa aming mga social media accounts, and ang aming mga volunteers ay willing na sagutin lahat ng tanong ninyo. Welcome po lahat ng mga bata na may natatanging Walang mali sa pangangailangan. mga tanong ninyo, lalo na Opo. kung first time na mag-aalaga. Opo. ng Mas mga- marami, mas masaya, Yun. mas maraming boses, mas matitiyak natin na ang mga batang may natatanging pangangailangan ay magkakaroon ng tinig para ang ating komunidad, ang ating mga LGU at private organizations ay sama-sama pong magtutulong-tulong upang mas maiangat natin ang antas ng kalagayan ng ating mga batang may natatanging pangailangan. Napakasarap po nilang mahalin. Oh, Napakasarap pero nilang magmahal. Pure din kasi silang magmahal. Opo, Napaka-pure magmahal lang mga yan. Thank you, Kuya Vic. diba? Thank you, Mami Maria. Ayan, Maraming Mami salamat. Maria. Thank you sir. so much, Maraming Victor. salamat. Pong Thank salamat. you. Thank you. Sabihin mo, Happy New Year! Happy New Year. Let's go! Happy Okay. New Year!
Good job, good job. Okay, thank you. Maraming salamat po. At sana po mas lumawak pa at marami pa kayo ma-inspire sa inyong endeavor. Happy New Year po, Sir JJ. Kuya Vic, Happy New Year. And Mami Marian, Happy New Year po. Hi! Sa mga naman, sana na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.